Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa ating pagbibigay ng konting kaalaman at pagkakaroon ng share ng ibang mga kapatiran natin. Alhamdulillah, ito ay bilang pagsasanay sa bawat isa na bukod sa masanay tayo paano mag-imam, ay masanay pa rin tayo paano tayo mananalita o paano natin i-deliver ang ating mga natutunan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang sangkatauhan. Sa kanyang paglikha sa mga tao ay mayroon siyang pinili na higit na mainam sa mga tao. Yun ay ang mga propeta. At sa mga propeta ay mayroon ding higit na mainam. Yun ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay nilikha niya ang mga araw, at sa mga araw na ito ay mayroong higit na mainam. Ito yung araw ng Biyernes, Yaumul Jum'ah. At ang Allah ay nilikha niya ang mga buwan. At sa mga buwan na ito ay ang higit na mainam na pinili ng Allah ay ang buwan ng Ramadan. Kung saan ay dito natin isinasagawa ang ating pag-ayuno sa loob ng isang buwan. Dahil dito ay napakaraming mga benepisyo, napakaraming mga biyaya, gantimpala na makukuha natin dito sa buwan na ito, mga kapatid. Sa pamagitan ng ating pagsasagawa ng pag-ayuno ay dapat ay matutunan natin ang ilan sa mga mainam na ating matutunan, tulad ng ilan sa mga roles ng ibig sabihin pag-ayuno. Nabanggit natin kahapon ang pinakadiwa, ang pinaka-purpose, ang pinaka-wisdom ng pag-uutos sa pag-ayuno ay ang takwa. Upang tayo ay magkaroon ng takwa, magkaroon ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya ay mapalakas natin ang ating pananampalataya o takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan nito, mga kapatid, ay karugtong ng talata na nabanggit natin, kung naalala natin kahapon, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sa suratul Baqarah. Ayyaman ma'dudat. Mga araw na nabibilang. Ipinagutos ng Allah sa atin ng pag-ayuno, katulad ng pagutos niya sa mga naunang mga tao, mga naunang mga propeta at kanilang mga pamayanan. Ipinagutos sa kanila, ipinagutos din sa atin. Pero ang kakaiba yan sa atin dahil napakaraming mga roles, mga patakaran na kinakailangan natin ito malaman. La'allakum tattaqun, yun yung sinabi natin na upang kayo ay magkaroon ng takwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, ayyaman ma'dudat, mga araw na nabibilang. Hindi tayo dapat magkulang, hindi tayo dapat sumubra. Ito ay either na 29 days or 30 days. Base sa pagsilip ng buwan. Bago mag-umpisa, sisilipin ng buwan. Sa pagtatapos nito ay sisilipin ng buwan. So mag-ayuno tayo either 29 days or 30 days. Kapag ka 28 days ang ating pag-ayunuhan, hindi tayo nakakumpleto. O kaya kapag ka 31 days ang ating pag-ayunuhan ay sumubra na tayo. Pero pag umabot tayo ng 29 days or 30 days, ay ibig sabihin nakakumpleto tayo ng pag-ayuno. Kung saan man tayo naroroon, naalala ninyo saan man tayo naroroon. Dito tayo sa Kuwait, sundin natin ang mga ang pag-umpisa at ang pagtatapos kung ano yung naitala dito sa Kuwait. Sa Pilipinas ay ang susundin nila dapat ay yung doon sa Pilipinas, ang Darul Ifta. Hindi sila dapat na sumunod dito sa Kuwait, hindi sila dapat sumunod dito sa Saudi, doon sila sumunod
sa Pilipinas kasi mayroon tayong Darul Ifta sa Pilipinas. Ayyaman ma'dudat, mga araw na nabibilang. Yun yung sinabi natin, either na 29 or 30 days. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Sino man sa inyo, sabi ng Allah, at sino man sa inyo, faman kana minkum maridan, na may sakit, may karamdaman, aw ala safarin, o kaya ay nasa paglalakbay. Dalawa, tanda natin. May sakit o nasa paglalakbay. Pag sinabi na may sakit, may dalawang klase ang may sakit. May sakit na yurjaburuhu, ibig sabihin nyo, may sakit na pwede pang gumaling bukas, makalawa, o ilang araw, pwede pang gumaling isang buwan. May sakit naman na la yurjaburuhu. Wala nang pag-asa na gumaling, matindi na talaga, malubha na talaga ang kanyang sakit. Okay. Ang tinutukoy dito ay yung may sakit na hindi masyadong malubha. Pwede pang gumaling ilang araw. Faman kana minkum maridan, sino man sa inyo ang may karamdaman o may sakit, huwag na siyang mag-ayuno. Kasi fa'iddatun min ayamin ukhar. Yung mga bilang, bibilangin niya yung mga hindi niya napag-ayunuhan dahil pagkatapos ng Ramadan ay pag-ayunuhan niya. Papalitan niya. Halimbawa, sa buwan ng Ramadan, nagkasakit ka, kahit na yung talagang matinding sakit ng ulo mo, hindi mo na talaga kaya, o matinding sakit ng tiyan, hindi mo na talaga kaya, kumain ka na. Ngayon, bibilangin mo yung mga araw na nagkasakit ka, pagkatapos ng Ramadan ay papalitan mo. Yun. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Pangalawa ay aw ala safar, o kaya siya ay nasa paglalakbay. Pumunta sa malayong paglalakbay. Kung paglalakbay na dito lang paikot-ikot ay hindi yung consider. Ang tinutukoy na paglalakbay ay lumabas ka na doon sa lugar at pumasok ka na doon sa ibang lugar. O kaya ay kahit sa isang bansa lang pero malayo ang iyong paglalakbay. Nagkakaiba-iba nga lang yung sukat ayon sa mga pantas o kaya sa mga ulama. Faman kana minkum maridan aw ala safar, dalawa, may sakit na may pag-asa pang gumaling at saka yung nasa paglalakbay. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Yun yung sinabi natin na pagkatapos ng Ramadan ay babayaran niya yung mga bilang, papalitan niya. Mag-ayuno siya yung mga bilang na hindi niya napag-ayunuhan. Okay. Itong nasa paglalakbay, titingnan natin nasa paglalakbay ka. Pag nasa paglalakbay ka, nasa sa iyo naman yan eh. Tatanungin mong sarili mo kung magfa-fasting ka ba o hindi ka magfa-fasting. Kasi kung kaya mo naman, kasi madalas may nangyayari sa panahon ng propeta o sa panahon ng mga sahaba, madalas may nangyayari. Nasa sa kanila, hindi sila pinagbawalan ng propeta, pinahintulutan sila kung gusto nila mag-fasting, mag-fasting sila. Kahit na sila ay nasa paglalakbay. Kung ititigil nila ang kanilang pag-fasting, ay wala namang problema kasi after ng Ramadan, papalitan lang nila. Ngayon, ang iniisip lang natin dito, halimbawa, ikaw ay nasa paglalakbay at gusto mo pa rin mag-fasting. Halimbawa, mag-travel ka, sumakay ka ng eroplano. Pag alis mo ay nagpo-fasting ka at nandiyan ka sa taas. Ngayon, alam mo na umalis ka, pwede na ilang oras lang, matatapos na yung fasting mo o kaya ay mag-iftar ka na, kakain ka na. Ngayon, alin ang susundan mo? Yung oras mo na nakatalaga, na alam mo anong oras mag-iftar dito sa, halimbawa, dito sa Kuwait. Umalis ka ng Kuwait, papunta sa Pilipinas. Alam mo na ganitong oras na, halimbawa, 5, yung oras ng Maghrib natin, 5:49. 5:49, 5:50, oras na ng kainan. Alin ang susundin mo? Yung oras na mismo dito sa Kuwait, o yung oras ng pupuntahan mo, halimbawa sa Pilipinas, o yung kung saan ka natapat na lugar, kung ano yung oras nila doon. Halimbawa, diyan ka sa Himpapawid, pagitan ng Kuwait sa Pilipinas, saan siya natapat, calculation, anong bansa yan, alin ang susundan mo? Para sa atin ba? Para sa atin. Buksan lang natin yung natin. Alin ang susundan natin? Yung pag-iftar natin dito sa Kuwait,
Kasi alam natin, pagitan ng Kuwait, Pilipinas ay 5 hours, di ba? 5 hours. Alin ang susundin natin? Kung saan tayo natapat? Pag naglayo na ito sa Kuwait. Dito sa Kuwait. Sabi ni Brother Nasir, yung susundin mo dito sa Kuwait, ibig sabihin, umalis ka dito na halimbawa, alas 4, alas 3. Pag pumasok na yung oras ng iftar dito, mag-iftar ka na, kahit nasa ipapawid ka. Ikaw, Abdurrahman, doon sa Pilipinas. Kung saan ka natapat? Calculation na, alam mo, natapat kasi sa bansa, sa lugar na ganyan, estimate mo, anong oras dyan, Sa iba pang anong mga sagot natin? Dito sa Kuwait pa rin. Tingnan mo. Ganito kahalaga yung kaalaman sa pananampalatayang Islam. Brother Risa, anong masasagot niyo? Yung mga narinig natin. Kung saan natapat siya, Ustad? Kung saan siya natapat. Yun ang titingnan niya kung saan siya natapat na lugar. Halimbawa, dumaan siya sa India, yun yung susundan niya, yung oras dun sa India. So, kailangan niya i-detect ano yung mga dinadaanan ng aeroplano na yun. Si Abdul Salam, magaling yan kasi alam niya yung ng aeroplano eh. At saka si Brother Isa Di Mayuga, nasa aeroplano yan sila nagtatrabaho. So doon kasusunod siya kung saan siya natapat na bansa, lugar. Anong oras ng paglubog ng araw ay ititigil mo na yung pag-ayuno mo. Sino pang may idea? Gusto lang natin ilabas yung Kasi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sino man sa inyo may karamdaman, may sakit na may pag-asa pang gumaling o kaya na sa paglalakbay, papalitan lamang niya ng ibang araw after ng Ramadan ang mga araw na hindi niya napag-ayunuhan. Ngayon ang issue dito kasi nag-fasting siya habang siya nagta-travel. Wala namang problema, walang komento mag-fasting ka, hindi ka mag-fasting. Kung kaya mo, walang problema. Ang issue lang natin dito ay yung oras kung alin ang susundin natin. Yung galing dito sa Kuwait. Kasi makikita mo naman sa oras mo. So, pag nasing papawid ka, pag umabot na rin sa oras na ito, hindi ka siguro putulin yung fasting mo. Pag natapos na yung oras ng Kuwait dito, puputulin man. So, ibig sabihin, babantayan mo pa rin yung oras mo sa oras ng Kuwait. Kasi kung sa'yo papawid ka, Ustad, hindi mo naman makita kung anong lugar yun. Kung anong oras yun, kung saan sila dapat. Ulit ba sinabi mo na alas 2. Malapit na sa malapit na sa iftar. So, hindi mo naman i-estimate kung saan na bansa eh. Yan Sabi ni Brother Ryan, bago siya umalis, putulin na niya yung fasting niya. Ibig sabihin, huwag na mag-fasting. Mag-advance na puputulin yung fasting niya. Paiksin lang yung hindi pwedeng paiksin yung medyo nalilito ka lang. nahulog sa wala yun, Ustad. Kasi naman, ang ibinigay sa atin, pwede kang mag-fasting, pwede kang hindi mag-fasting. Kasi nangyari yan sa panahon ng propeta. Sabi niya ako, gusto ko ipagpatuloy yung fasting ko habang ako nasa travel. Ay, sinabi sa kanila ng propeta na, insyata, sum, insyata, after. Kung gusto mo mag-fasting ka, kung ayaw mo, huwag ka mag-fasting. Stop ka lang kasi palitan mo lang after Ramadan. Ibig sabihin, yung tao na nasa paglalakbay, nasa kanya yung choice. Kung gusto niya mag-fasting o hindi niya gusto mag-fasting. Ngayon, yun yung issue natin. Kung ayaw na niya mag-fasting, itigil na niya. Pero ang pagtigil, kung mag-travel tayo, ang pagtigil sa hindi ka na mag-fasting, hindi yung halimbawa, nakatala na halimbawa, bukas ng tanghali, aalis ka. Tapos hindi ka na nagsohor mamaya. Hindi ka na magsohor kasi bukas ng tanghali, aalis ka eh. Hindi. Kailangan mo pa rin mag-fasting. Kailangan mo magsohor. Kasi hindi ka pa nasa paglalakbay. Saka mo pwedeng putulin yung fasting mo kapag ka umalis na yung aeroplano kasi sigurado na nasa paglalakbay ka. Yun. Pag umangat na siya, ibig sabihin, wala ka na sa kalupan. Nasa travel ka na. Ay matuloy man, hindi matuloy, pwede ka nang kumain dyan, basta kumain ka na, putulin mo na. Pero habang nandito ka pa, kahit nasa airport ka pa, walang kasiguraduhan. Kasi baka hindi matuloy yung travel. Hindi ka nasa travel. Ganun natin din, Ang problema, yung iba kasi, bago siya umalis, kumain na lang ng kumain kasi sabi na, hindi na ako mag-fasting kasi pinutol na niya kasi mag-travel. So mali yun, hindi yun dapat. Saka mo pwedeng putulin kapag sigurado na sa travel ka na.
Gusto ko lang may pasagutan ng itutuloy niya yung fasting niya. Yun. Paano yun? Yun ang ano natin dito, pinag-isipan natin, yung discussion natin, kung itutuloy niya yung fasting niya, nasa travel siya, nasa aeroplano, alin ang susundin niya? Yung oras dito sa Kuwait, papuntang Pilipinas, o yung oras sa Pilipinas, o yung oras diyan sa pagitan ng sa ibaba na kung saan siya naroon. Kung galing naman siya sa Pilipinas, halimbawa, ang susundin niya yung oras sa Pilipinas bago siya umalis, kasi medyo matagal-tagal, no? O kaya yung oras dito sa Kuwait, kung saan siya pupunta, o sa Saudi, o yung oras sa pagitan nila. Alin ang tama? Kasi maraming nagsagot sa inyo yung oras kung saan siya nanggaling. Yun ang susundin niya. Ipagpatuloy niya yung oras. Yung iba naman, kung saan siya natapat. Kung saan siya natapat, calculation lang. Siguro, baka meron ding mga madiditik, halimbawa, mag-announce yung pilot, di ba? Na nandito na. May map, pwede pala. Makita pala, Nakikita sa monitor, no? Sa TV, okay, pwede. So, may nagsagot ba sa inyo na sa Pinas na lang, halimbawa, pauwi sa Pilipinas, yung susundin niya sa Pilipinas? Wala. So, ang ibig sabihin, mas malapit ang pinag-usapan natin dito na o sa tapat na ng kung saan siya natapat. Anong sabi mo, brother Abu Yahya? Kasi para sa akin na, parang logic. Kung susundin kasi yung kung saan ka dapat padalma, punta ka sa lugar na mas mahaba yung oras, yung fasting mo, magiging mahaba pa rin. Parang mahaba lang hindi mo kinain. Kaya para sa akin, logic, parang susundin ko yung sa Kuwait kung saan ako nag-start. Saan ka nag-start sa Kuwait? Okay. So, logic. Logic. Opinion naman. Sa bagay naman, halos lahat tayo, puro opinion, di ba? Si Ustaz Abdullah, si Ustaz Faisal. Anong mga opinion? Opinion nyo? Kung saan nakatapat yun. Kung saan nakatapat sa lugar. Abdullah, ganun din. Kasi kung natapat ka doon sa mahabang oras, yun. Kasi siyempre, inisip natin eh. para sa akin yung kung alin mo, itutuloy mo yung fasting mo kahit nagbibiyahe ka. Yung bilang ng pagpapasting mo dito. Yung oras. Sa oras ka pa rin, tingnan mo. Pag ang pag-usapan natin dito, yung majority na bilang, ay panalo na yung galing dito kung saan siya naroon. Okay. Pero kasi ang batas ng Islam ay makukuha natin yan sa yung masadir tashri, yung paglabas ng hatol ng batas, ilan yun? 4. Una-una, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ngayon, wala kayong naalala na Quran, halimbawa. Wala kayong naalala na Sunnah. Wala kayong naalala na Ijma. Wala kayong naalala na Qiyas. Ano ba talaga? Di ba? So, ibig sabihin, sa Dudaray, pwede, gagamitin mo, pero pwede ba talaga? Kaya pagkaisipin natin, tayo talaga yung mag-isip ng mag-isip. Ngayon, ang napaka-critical dito, maglabas tayo ng hatol na sarili nating kuro-kuro, sarili nating isipan. Okay. Ngayon, maliwanag, ang paghatol, para malinaw sa ating lahat, para sa inyo, pwede niyong igiit yung sarili niyong opinion. Kasi katanggap-tanggap, logic, di ba? Pwede naman hindi kayo magkasundo kasi magkakabanggaan kayo kasi may sarili-sarili logic. Pero ito ang solusyon. Okay? Ito ang solusyon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ayan na, nandiyan sa banal na Quran, Thumma atimmus siyama ilal layl. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kumplituhin ninyo ang pag-ayuno hanggang sa gabi. Hanggang sa gabi. Pag sinabi dito na hanggang sa gabi, hindi ka pwedeng bumasi dito sa lugar kung saan ka nanggaling. Hindi ka rin pwedeng bumasi doon sa lugar kung saan ka pupunta. Hindi ka rin pwedeng bumasi sa lugar kung saan sa ibaba. Sa ibaba kung saan ka naroroon. Bumasi ka kung saan ka naroroon. Saan ka naroroon? Saan ka ngayon? Hindi. Kaya nga sinabi natin, hindi ka pwedeng nasa aeroplano ka, di ba? Hindi ka pwedeng bumasi kung saan ka nanggaling. Hindi ka pwedeng bumasi kung saan ka pupunta. Hindi ka pwedeng bumasi kung saan ang katapat niya. Bumasi ka kung saan ka naroroon.
Saan ka naroon? Sa lupa o sa himpapawid? Sa himpapawid. Wala ka nang pakialam kung anong lugar, anong bansa, anong nation ito. Wala kang pakialam doon. Hindi mo babasyan ng Kuwait, hindi mo babasyan ng Pilipinas, hindi mo babasyan kung diyan ka sa India na tapat o anumang lugar, babasihan mo kung saan ka naroroon. Paano mo malalaman? Kasi sumati mo siya mailalay. Sabi ng Allah, kumplituhin niyo yung pag-ayuno kapag sumapit ng gabi. Paano mo malalaman? Magpadala na. Buksan mo yung bintana, tingnan mo. Pagka sumapit ng gabi, alhamdulillah. Kahit na malapit ka na dyan, sabi na, kumain na kayo, pero binuksan mo yung bintana, may araw pa, hindi yun ang basihan mo sa baba. Ang babasihan mo kung saan ka, hayaan mo sila, kasi silang magbabasi doon sa baba, kasi yun din ang nakikita nila. Pero ikaw, nandun ka sa taas, ang babasihan mo yung lail. Yung lail. Pag sumapit ng gabi, yun na yung sumatim mo siyama ilalay. Yan. So, ibig sabihin, yung paglabas natin ng hatol, kasi una-una, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dito pa lang sa Quran ay okay na. So, wala na tayo problema. No? So, alhamdulillah, yan ay yung mga ganitong mga issue, medyo masinsino na pag-usapan, alhamdulillah. Pero sana, itanim natin sa puso natin na kahit na mga susunod na panahon, susunod na taon, susunod na Ramadan, ay kung may magtanong sa atin, ay at least alam na natin. Alhamdulillah, meron tayong sharing. So, sinong ano sa inyo, at least nabuksan na natin yung kunting mga kaalaman. Ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayamin ukhar. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. So, inshallah, ipagpapatuloy natin ang karugtong ng talatang ito ay ipagpapatuloy lang natin kasi dito tayo sa ibig sabihin issue o kaya ay usapin pagdating sa pag-ayuno. So, alhamdulillah, kailangan natin magkaroon dito ng sinong mauna sa inyo, magbigay ng share na tatlo lang katao para everyday may tatlo na pwede magbigay dito ng share. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, at least hindi lamang kundi ma-improve natin, ma-improve natin yung sa sarili natin, paano tayo magsalita sa harapan ng mga tao kasi itong pinakamahirap. Kahit gaano ka katalino, pero pag nakita mo yung mga mata nila na nakatitig sa iyo, medyo talagang kahit nga walang nakatitig sa iyo, nasa likuran mo lang sila Nasa likuran diyan ka sa front, nasa likod sila nanginginig ka pa rin, lalo na pagkakaharap ng mga tao. So, alhamdulillah, yung nag-share na kahapon, pwede na pagbigyan naman natin yung iba na hindi pa nakapag-share. So, hanggang dito na lamang ang aking may bibigay na paalaala. Pumunta na dito sa front, sinong mag-share inshallah.